Hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat po sa Panginoon sa privilege na Kanya pong pinangkaloob sa akin upang magamit po sa ating worship service po sa araw na ito. Hindi ko alam ba't ako kinakabahan. Pero salamat sa Panginoon dahil bihira lang po natin makukuha ang mga ganitong privilege. So, pinagpapasalamat ko po ito sa Panginoon. At nawa po ay gabayan niya tayong lahat sa ating pag-aaral po ng kanyang salita sa araw na ito. Muli ko pong babasahin yung ating text before we pray. Sisimulan ko lang po sa John chapter 21. Verse 9. Yan. Simulan ko lang po sa verse 9 hanggang po sa verse 17. Para lang po buo yung kwento. So, babasahin ko lang po ulit. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga hawak na Bible. Sabi po dito, John chapter 21 verse 9 to 17. When they got out on land, they saw a charcoal fire in place, with fish laid out on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." Tayo po'y panandaliang manalangin. Maraming Diyos, marami pong salamat sa oras nito, sa pagkakataon po na pribilehiyo na amin pong pagbulayan po yung mga salita sa araw po na ito. Salamat po Panginoon sa biyaya po ng panibagong buhay at kalakasan at sa biyaya po Panginoon ng buhay ng bawat isa na nandirito na inyong mga anak na inyo pong didala sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa dakilang pag-ibig niyo sa amin, sa inyong pagliligtas sa amin Panginoon. Dalangin po namin na inyo po kaming gabayan at mangusap po nawa kayo sa amin sa pamagitan po Panginoon ng mensaheng ito. Patawad po sa mga nagawa po namin kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong tema sa araw na ito is patungkol dun sa unang binanggit sa verse 9. It's about the charcoal fire. And ito yung time na kung saan ay nirestore ng Panginoon si Peter. Alam po natin yung very familiar story, na before maipako at mamatay si Jesus, nung siya ay nililitis ng high priest at inaresto, at nangyari yung isa sa mga pinakang iconic moment o iconic failure ni Apostle Peter. Na kung saan, dininin niya ang ating Panginoong Hesukristo ng 3 beses. At isa pong alarming trend in Christianity today na ating pong mapapansin is habang lumilipas po ang panahon, napapadalas po ang mga modern celebrity pastors or even mga local pastors na kung saan ay nagkakasala at bumababa sa ministry. At the same time, makakabasa tayo ng mga headlines na kung saan makakarinig na lamang tayo ng mga Christian authors na kung saan yung mga libro nila ay nabasa natin at bigla na lang po natin malalaman na isang araw, sila po pala ay bumagsak sa kasalanan at meron po silang na-expose na tinatagong kasalanan. At dahil po doon na parang nawalan po ng value or saysay yung kanilang legacy.
At nakakalungkot po itong isipin sapagkat ako rin po bilang isang nagbabasa rin ng mga Christian books. Ito po mga taong ito ay marami dito ay aking hinangaan, tinularan. At mga taong aking ginagaya din. At alam niyo po, sa panahon na ito, marami rin mga nagsasabing sila ay Kristiyano na kung saan, kapag sila po ay tinatanong, marami na po sa mga nagsasabing Kristiyano ang kung saan ay nawawala o tumatalikod sa pananampalataya. At ito po mga bagay na ito ay sumasalamin lamang sa katotohanan ng sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verse 10 to 12. Nasa slides po natin yun. No? Matthew 24 verse 10 to 12. Sige po. Yan. Sabi po dyan, such will be the spread of evil that many people's love will grow cold. Bagamat kahapon po ay nagdiriwang tayo ng Valentine's Day, no? Araw ng mga puso, no? At talaga namang sobrang traffic pa uwi. Parang tatlong oras yata ang biyahe ko pa uwi. At galing lang ako ng Ayala Pilis, papuntang Antipolo. So, bagamat sineselebrate natin ang pag-ibig sa buwan na ito, pero hindi po natin may kakailangang katotohanan na ang pag-ibig po na karamihan sa atin ay nanlalamig sa Panginoon. Pero alam niyo po, more than denying Jesus when our love grows cold, mas tragic pa po na kung saan i-deny natin ang Panginoon when our love appears to be bold. Marami sa atin sa kapanahunan natin na tumatalikod sa Panginoon dahil nanlalamig sila, nagbabackslide. Pero alam nyo ba, kahit sa kataasan ng ating passion, sa kataasan ng ating experience at knowledge sa Kristyanismo, maaari pa rin po tayong matumba. Maaari pa rin tayong mapahiya. At ito po ang kwento ni Apostle Peter. Next slide po. Sige po, another slide. Previous slide po. Yan. So si Peter, alam po natin yung mga great moments ng kanyang buhay, no? At si Peter, he has seen great things, he has said great things, and he has done great things. Nakita niya yung glory ng Panginoon doon sa Mount Olives at nakita niya na nakikipag-fellowship ang Panginoon kay Moses at kay Elijah na hindi nakita ng ibang mga disipulo. Sa Apostle Peter, nagawa niya lumakad sa tubig. Isang kamanghamanghang bagay na sa lahat ng mga disipulo, siya lamang ang nagkaroon ng privilege na makagawa. At sa 12 disciples, si Apostle Peter din, ang isa sa may mga kamanghamanghang naging confession patungkol sa ating Panginoon. Siya ang isa sa mga pinakaunang nakaintindi o pinaintindihan ng Panginoon na si Kristo ang anak ng buhay na Diyos. Nung tinanong ng Panginoon sa kanila, what do you think of me? Si Simon Peter agad ang unang sumagot, you are the Christ, the Son of the living God. Pero even at the height of his experience and knowledge, dumating po ang pagkakataon na si Peter, pinagtaksalan niya ang Panginoon. Dininay niya ang Panginoon, not once, not twice, but 3 times. Alam niyo po sa ating meditation today, i-explore po natin yung reality of our failure sa mga panahon na kung saan ay nagpe-fail tayo na patunayan ng pag-ibig natin sa Panginoon at the very key moments of our lives. Marami pagkakataon na binibigyan tayo ng pagkakataon na patunayan yung pag-ibig natin sa Panginoon only to fail. At makikita rin po natin sa ating pagbubulay sa araw na ito kung paano tayo kakatagpuin ng Panginoon sa ganitong pagkakataon. At dito sa ating pagbubulay, maaari natin siguro sana masagot natin yung tanong na kaya ba ako minamahal ng Panginoon?
Dahil sa magandang record ko bilang isang Kristiyano, minamahal ba ako ng Panginoon dahil maganda ang performance ko? Kapag ako ba ay nagkaroon o nag-commit ng moral failure, wala na bang pag-asa na makabalik ako sa Panginoon? Kaya ko bang sagutin ng Panginoon ng diretso at honest kung katulad ni Peter ay tatanungin niya ako na, mahal mo ba ako? At dito po sa ating pag-aaralan, gagamitin ko pong illustration, yung charcoal fire, na kung saan ay isa sa naging tema ng pag-uusap dito habang nire-restore ng Panginoon si Apostle Peter. Sa lesson number 1 po natin, dito sa pagkaka-restore ni Peter, na kung saan siya ay binalik ng Panginoon sa ministeryo, we can see here that Christ will redeem us from our failures. Sa ating mga Kristiyano, ang kagandahan lamang po, failure is not final. Kapag matotoo na tayo ay mga tao pa rin, we are not yet free from the presence of sin, maaari pa rin tayo magkamali, maaari tayo magkasala, maaari tayo makasakit ng ating kapwa, at maaari tayo maging cause ng stumbling o pagkatisod ng maraming mga tao. Pero sa kalagitnaan ng ating mga failures o kabiguan, faithful ang Panginoon para tayo ay i-redeem or iligtas. Sabi po sa verse 9, when they stepped ashore, they saw a charcoal fire. Yung charcoal fire, in the Greek word, it means anthrakian or a heap of burning coals. At isa pang fascinating na trivia dito, is yung Greek word na to, na anthrakian, charcoal fire, ay ginamit lamang ng 2 beses sa New Testament. Yung unang beses, ginamit itong verse na ito sa John chapter 18 verse 18. Yung John chapter 18 verse 18, yun yung very moment na dininay ni Peter ang ating Panginoon. Ang sabi sa John chapter 18, nung nililitis si Jesus, si Peter ay sumama at nagpunta doon sa trial, sa kangaroo court. At siya ay nagpapalamig ng kanyang kamay doon sa charcoal fire. At doon mayroong mga taon para nakakilala sa kanya. At sabi, di ba alagad ka ni Kristo? At dahil si Peter sa kanyang takot, na baka siya ay huliin at patayin din, natukso siya na i-deny ang ating Panginoong Hesukristo. At yung huling beses na ginamit ang Greek word na yan ay dito sa John chapter 21, verse 9. Nung nirestore ng Panginoon si Peter, inumpisahan niya ito sa pag-imbita kay Peter at sa mga disipulo sa isang simpleng agahan na kung saan pinag-ihaw sila ng Panginoon ng isda at ng tinapay. At dito nirestore ng Panginoon si Peter. At makikita po natin, dito sa 2 bagay na ito, na kung saan ginamit yung memory of the charcoal fire, makikita natin na sa punto de vista ni Apostle Peter, the charcoal fire is the traumatic memory of Peter's failure. Kung kayo si Peter at nakita niyo ang Panginoon sa Kristo na nag-iihaw, hindi malayong maalala mo yung nagawa mong kasalanan sa ating Panginoon. Kahit sinong sensitive na tao, mararamdaman niya yun. At very traumatic para kay Peter. Sapagkat hindi naman niya ginusto na i-deny ang Panginoon. Actually, bago pa nga niya i-deny ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, hindi ko hahayaan na mamatay ka. Diba sabi niya yun, pinagyabang niya yun sa Panginoon. Kapag parang sinasabi niya, sa abot na aking makakaya, sa tapang ko, hindi ko hahayaan na hulihin ka ng mga Romano. Kaya nga lang, doon sa moment na yon ng kanyang pagiging overconfident, doon siya pinahiya ng Panginoon. The charcoal fire is a witness on how Peter denied Jesus 3 times after boasting that he will never abandon Jesus. Secondly, yung charcoal fire, it is also a reminder of how Peter, in a certain way,
ay naging tool of the devil after proclaiming his royalty to Jesus. Sa papaanong paraan na parang makikita natin na tila baga, in a certain way, para pa siya naging instrumento ng demonyo, is nung point na kung saan, sinabi niya sa Panginoon na, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Hindi ka nila mahuhuli. Kasi sabi ng Panginoon, ito na ang oras na kinakailangan kong magdusa, mamatay, at muling mabuhay. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Pero ang sabi ni Peter, medyo naging bida-bida si Peter doon sa point. Sabi niya, Lord, di ko hahayaan mangyari yan. Kami bahala sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya sa Matthew 16:23? Jesus turned around and said to Peter, "Get away from me, Peter." Anong sabi ng Panginoon? Get away from me, Satan. Isipin ninyo yung position nyo bilang si Peter. Kayo ang pinaka-leader ng mga disciples. Tapos bigla kang tatawagin Satanas ng ating Panginoon Jesucristo sa kalagitnaan ng iyong pagmamayabang. Kaya napaka-traumatic kay Peter. Sa dinami-dami ng tao na pwedeng tumawag sa kanya Satanas, ang Panginoon pa. Masakit, di ba? And also, the charcoal fire is a sad memory for Peter. Sapagkat, ito yung last memory ni Peter bago mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Nung pangatlong ulit na dininay ni Peter ang Panginoon, tumilahok ang manok. Kaya siguro sa Catholic, usong-uso si San Pedro na may hawak na manok eh. Kasi tumilahok na yung manok after niya mag-deny 3 times, di ba? At nung tumilahok ang manok, na-realize ni Peter na totoo yung sinabi ng Panginoon. Nung nagyayabang siya, sabi ng Panginoon, sa pagyayabang niya, "Verily I say to you, before this night ends, you will deny me 3 times. At ang sabi dito sa Luke chapter 22, sa bandang huli, Peter went out and wept bitterly. Bakit siya umiiyak? Kasi yung huling memory niya, yung huling mukha ni Jesus na nakita niya, bago mamatay at ipako si Kristo, ay isang mukha ng kanyang master na disappointed. Anong sabi sa Luke chapter 22? The Lord turned around and looked straight at Peter. Imagine niyo yung itsura ng isang tao na parang sinasabi niya na, sinasabi ko na sa iyo eh. Walang sinabing salita ang Panginoon. Nakatitig lang siya ng straight kay Peter. Siguro nasa kalagitnaan nila, imagine niyo yung eksena, nasa kalagitnaan nila yung charcoal fire. At beyond the charcoal fire, ang huling nakita ni Peter ay yung seryosong mukha ni Jesus nakatitig sa kanya ng diretsyo. At pagkatapos doon, umiyak siya. Hindi na siya nakita nung si Kristo ay ipinako sa krus. Hindi na nakita si Peter nung namatay si Jesus sa krus. At alam po ninyo, kahit na nabuhay na ang ating Panginoon sa Kristo, still, dinadala ni Peter yung guilt nung kanyang nagawang pagkakamali, nung kanyang nagawang kapalpakan. Ang sabi dito sa kwento natin kanina, pangatlong beses na itong nagpapakita ng Panginoon after niyang mabuhay mag-uli. Noong unang beses na magpakita ang Panginoon, sinong mga disipulo ang pinili niya na unang makakita sa Kanya? Si Peter ba? Hindi, di ba? Yung mga babae na disipulo. At daging ko si Peter, makakaramdam ka na bakit hindi sa akin unang nagpakita ang Panginoon? Bakit nung nabuhay muli ang Panginoon, di man lang niya ako naisip? Kung gano'n na lamang yung aming relationship o closeness nung nabubuhay pa siya. Nung pangalawang beses na magpakita ang Panginoon, nagpakita siya sa lahat. Andun si Peter. Pero hindi siya kinausap ng Panginoon. Bagkos sinong kinausap ng Panginoon at binigyan ng resolve issue nung pangalawang beses niyang nagpakita, si Thomas. Yung pinakang nagdududa, pinakamahinang disipulo sa kanila, nakilala sa pagiging disipulo na palagi nagdududa, na may pinakamaliit na tiwala,
Yun ang inaddress ng Panginoon at hindi si Peter. At kung ikaw si Peter, makakaramdam ka rin ng guilt. Bakit hindi ka kinakausap ng Panginoon? At makikita natin dito sa John chapter 21, kahit buhay ng ating Panginoon, muli na itong nabuhay, si Peter, bumalik siya sa pangingisda. Sapagkat sa tingin ni Peter, kahit na nabuhay ang ating Panginoon, kumbinsido siya na hindi na siya pagkakatiwalaan ng Panginoon sa ministeryo. Kaya bumalik na lamang siya sa pagiging mangingisda. However, may ibang plano ang Panginoon sa kanya. Next slide po, no? Yan. Peter's plan was to go back to fishing, but the plan of Jesus was to go back to Peter. Itong pangatlong beses na nagpakita ang Panginoon, inilaan niya ito para kausapin si Peter. At alam niyo kung paano kinausap ng Panginoon si Peter? Merong dalawang bagay na ginawa ang Panginoon. Una, pinaalala niya kay Peter yung unang beses na sila ay nagkatagpo. Nakita nila ang Panginoon sa dalampasigan, di pa nila kilala na si Jesus yun. Nangingisda si na Peter. At inulit ng Panginoon yung miracle na ginawa niya nung unang beses niyang tinawag si na Pedro. Walang iba kundi yung miraculous catch of fish. Na all of a sudden, bigla sila nakakuha ng maraming mga isda. At yun yung araw na kung saan, yun yung moment na kung saan sinabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. At pinaalala niya yung kay Peter, nung araw na na-restore niya si Peter. At pangalawang beses na ginawa ng Panginoon, o pangalawang bagay, Jesus reminded Peter of the last day that they met before he was crucified. Pinaalala ng Panginoon yung huling moment na nakita sila ni Peter bago siya ipako sa krus. Yung charcoal fire. Akala nyo, simpleng agahan lang, no? Yung pala, masakit. Mabigat sa loob ni Peter. Makita lamang niya yung charcoal fire, naaalala niya. Yung nagawa niyang kapalpakan sa ating Panginoon. Pero ang kagandahan po dito, ang Panginoon, hindi niya pinagwalang bahala yung kapalpakan na nagawa ni Peter. Hindi siya nagpretend na, hindi siya nagpaka-nice guy na sinabi, okay lang yun, wala yun. Malit na bagay lang yun. Hindi. Pinaramdam pa rin ng Panginoon kay Peter na nasaktan din siya. At yung pain ng moment na yon ay pinaalala pa rin niya kay Peter. At hindi niya ito pinaalala para hiyain si Pedro, para pahinain siya o pabagsakin. Muli itong pinaalala ng Panginoon kay Peter for the last time, sapagkat ito ay papalitan niya ng isang memory of love. Sabi ni Peter 3 beses, I do not know him. I do not know him. I do not know him. Pero binalik siya ng Panginoon sa moment na yon at pinalitan ito ng Panginoon ng ibang memory. From I do not know him, binigyan niya ng privilege si Peter na i-confess the Lord, you know that I love you. At nagbago yung meaning, nagbago yung memory ni Peter kapag nakikita niya yung charcoal fire dahil sa ginawang restoration ng ating Panginoon. At pinahintulot ng Panginoon na isulat ang istoryang ito para ipaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat para iligtas tayo mula sa ating mga kabiguan. If Jesus can restore Peter, He can restore every one of us. Marahil meron tayong mga dinadala sa ating puso. Mga kabiguan, mga kasalanang hindi mapagtagumpayan. Mga taong hindi natin mapatawad. Pero kung tayo lalapit sa Panginoon, papalitan ito ng Panginoon ng memory of love. Ganda nga nung kanta natin kanina, no? Lord, I come to know the weaknesses I see in me.
will be stripped away by the power of your love. Kapatid, iniimbitahan kita sa araw na ito na lumapit ka sa Panginoon at magtiwala ka na sa paglapit mo sa Kanya, lahat ng mga may babibigat na bagay na ating dinadala, na hindi tayo makamove on, na hindi tayo makalaya, papalitan ito ng Panginoon ng memory of love. Maaaring meron kang nagawang kahiyahiyang bagay na naging dahilan para matisod ang maraming tao sa iyo at sa simbahan kinabibilangan mo. Sapat ang pag-ibig ng Panginoon para palitan ang failure mo ng memory ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, isa sa mga kasinungalingan siguro na pinapaniwalaan natin sa panahon ito ay yung kasinungalingan na pag nagkasala tayo, hindi na tayo mamahalin ng Diyos. Alam niyo po, sa tuwing naniniwala tayo na hindi na tayo mahal ng Diyos, maling Kristo po yung iniisip natin. Sapagkat yung Kristo na pinapakita dito sa ating binasa ay isang Kristo na kung saan hinahabol niya yung kanyang mga disipulo na napapalayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. No one can pluck you out of my hand. At kung naniniwala ka sa isang Kristo, nabibitawan ka, maling Kristo ang pinapaniwalaan mo. Oo, mahirap maniwala. Dahil alam natin yung bigat ng ating mga kasalanan. Alam natin na baka hindi tayo matanggap ng mga tao. Pero kapatid, magtiwala ka na magagawa ka pa rin tanggapin ng Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Romans, the just shall live by faith. Oo, mahirap maniwala na tatanggapin ka ng Panginoon, na mamahalin ka ng Panginoon. Pero kailangan mong maniwala. At doon magsisimula ang pagbabago sa buhay mo. Kapag natuto kang maniwala at magtiwala, namamahalin ka pa rin ng Panginoon. Alam niyo po sa buhay ni Peter, merong observation na kung saan tayo bumagsak, maaring doon tayo pinahanggamitin ng Panginoon in the mightiest way. Alam niyo ba, paano bumagsak si Peter? Nagtapang-tapangan siya, pero in the end, naduwag siya. Pero paano siya niredeem ng Panginoon? Sa Day of Pentecost, sinong pinaharap ng Panginoon sa 3,000 mga tao para ipakilala si Jesus sa buong mundo? Si Peter. At nung ginamit ng Panginoon yung dating misplaced na tapang ni Peter, at ginamit niya yung tapang na iyon para magsalita at ipakilala si Kristo sa libu-libong mga tao, nung araw ng Pentecost, 3,000 plus people ang tumanggap sa Panginoon. Si John, kilala siya bilang isang son of thunder. Bayolente siya. Yung mga taong tumutuligsa sa Panginoon, yung mga taga Jericho, gusto niyang ibitin. Dahil nga tumutuligsa sila sa Panginoon. Wala siyang kaamor-amor sa mga tao. Maging yung kanyang kapatid na si James. Pero nung matay yung buhay ni John ay nakita natin, kalaunan, binigyan siya ng title na Apostle of Love. At yung mga disipulo, the rest of the disciples, alam natin na nung time na bago mamatay ang Panginoon, hindi man nila magawang magtiis na hindi matulog para samahan ng Panginoon na manalangin. At nung inaresto ang Panginoon, lahat sila nagpulasan. Naduwag silang lahat nung hinuli ang Panginoon. Pero nung muling nabuhay ang Panginoon at nirestore sila ng Panginoon, nagawa nilang magtiis hanggang kamatayan. At nagawa nilang harapin ang kamatayan para sa ating Panginoon. At ang sabi sa Biblia, they turned the world upside down. So makikita po natin dito na maaari tayong gamitin ng Panginoon
sa kalagitnaan ng ating kapalpakan o kabiguan. Christ will redeem us from our failure. Lesson number 2, dito sa story of restoration of Peter, we can learn that Christ will restore us from broken relationships. Balikan po natin yung sa next slide po. Andiyan dyan yung mga verses na ginamit kanina kung paano nagtanong ang Panginoon. Sa next slide, iiwanan lang natin yung mga mismong sinabi ng Panginoon. Paki-roll po yung next slide. Yan. Sabi ng Panginoon dyan, "Do you love me?" Ang una niyang sagot, "Feed my lambs." "Do you love me?" "Take care of my sheep." Sabi ng Panginoon, "Do you love me?" "Feed my sheep." Hindi tinanong ng Panginoon kay Peter na alam mo na, saan ka nagkamali? Natutunan mo ba yung lesson mo? Alam mo na ba paano mo i-improve yung sarili mo? Hindi niya tinanong kay Peter na, may idea ka ba? Paano aayusin yung gusot na ginawa mo? Pero sinimulan ng Panginoon yung restoration kay Peter sa pagpapakita kay Peter that the most important thing is not to restore his performance and popularity, but to restore his relationship with Jesus and the disciples. Sabi ng Panginoon, do you love me? Mahal mo ba ako? At kung mahal mo ko, anong sabi ng Panginoon? Pakainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin dito sa restoration of Peter, nire-restore ng Panginoon yung kanyang fellowship kay Peter at yung fellowship ni Peter sa mga disciples. Madali pong ma-pick up na nire-restore ng Panginoon yung kanyang relationship kay Peter. Pero, bakit po sinasabi natin na dito sa puntong ito, nirestore din ng Panginoon yung relationship ni Peter sa mga kapwa niya, disipulo. Kasi po, nung gabing dininay ni Peter ang ating Panginoon, hindi lang po ang Panginoon ang present. Ang sabi po sa John chapter 18, verse 15 to 16, nung nililitis ang Panginoon, merong isang kasamang disciple, si Peter. At ang sabi lang doon sa binasa natin sa John chapter 18, verse 15 to 16, Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Bagamat di niya pinangalanan yung sarili niya, pero alam natin na sa style of writing, yung kasama ni Peter nung gabi na kung saan ay dininay niya ang ating Panginoon ay si Apostle John. Ibig sabihin, hindi lang ang Panginoon ang na-disappoint kay Peter. Nakita rin ni Apostle John yung ginawa ni Peter sa ating Panginoon at hindi malayo na maging si Apostle John ay natisod din sa ginawa ni Peter. Sa pagkakakilala niya kay Peter, isang matapang na tao, kayang lumaban, kayang pumatay para sa Panginoon, pero pagdating doon sa part na yon, naduwag. Isipin niyo na lang, parang sigurong kung kayo si Apostle John, tinawag ka ng Panginoon na bato, pero na nagkahulihan, naging pebbles ka na lang. Pero wala namang sinasabing gano'n sa Biblia. Pero imagine na disappointment. Nung makita mo, na yung pinaka-leader ninyo, siya pa ang magde-deny sa ating Panginoong Hesukristo. At publicly, sa harapan ng mga disipulo, ni-restore ng Panginoon si Peter, hindi lang sa kanya, kundi sa relationship ni Peter sa kanyang mga kapwa disipulo. Sapagkat sa mata ng ating Panginoon, mahalaga ang relasyon natin sa Kanya at mahalaga rin ang relasyon natin sa ating mga kapatid. And I do believe po, brethren, na ito po yung magandang primary goal ng church. Nung saan the primary goal of the church should be to lead people to a restored relationship with God and to a restored relationship with other people, whether it be their family, their husbands and their wives, their classmates, their brothers and sisters, o kung sino man tawang nakakagalit ng mga kapwa nating mananampalataya.
Maaaring magkaroon ng risk na hindi tayo dumami katulad ng gusto nating mangyari. Maaaring magkaroon ng risk na hindi lumaki ang church katulad ng pinapangarap natin. Pero kung makikita natin ang bawat isa ng dirito na mayroong restored relationship sa Panginoon at mayroong restored relationship sa ating pamilya at sa mga kapwa nating kapatid, we have achieved the goal of discipleship. And the charcoal fire is a reminder na kung paano ang isang uling ay nananatiling mainit kapag siya ay malapit sa kapwa niya uling. Nire-restore din po tayo ng Panginoon kapag tayo ay muling lumalapit sa Kanya at muli tayo lumalapit sa ating mga kapatiran. God will restore us from broken relationships. Paano naman yung mga pastor na nagkasala? Yung mga celebrity pastors and authors na alam natin hindi na makakabalik. Paano sila i-restore ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, ang restoration po, hindi po laging restoration into a position. Yung mga nagkasalang pastor, mga nagkasalang mga Christian influencers, maaaring hindi na sila makabalik doon sa kanilang dating posisyon, sa kanilang dating influence. Pero ang mahalaga, dapat silang makabalik sa tamang relasyon sa Panginoon at sa iglesia. Kasi ang sabi ng Panginoon, feed my sheep. Alagaan mo ang aking kawan. Kung yung hindi pagbalik ng isang pastor o ng isang leader sa kanyang ministry ay isang paraan para maprotektahan ang kawan ng Diyos, so be it. Mas mahalaga na ma-restore ang ating relationship. Pero kung makabalik ang isang pastor na nagkasala, isang leader na nagkasala, so be it. Salamat sa Panginoon. At salamat sa kapatiran na maniniwala. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 13, verse 35, if you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. And I do believe na isa sa mga pinakamagandang ministry ng mga Kristiyano dito sa lupa ay yung ibigin natin ng isa't isa. Maaring hindi natin makumbinsi ang mga tao sa pamagitan ng argumento, pero minsan pwede natin silang makumbinsi na sumunod sa Panginoon sa pamagitan ng pag-ibig. Batiin natin sila, bigyan ng pagkain, libre ng kape, di ba? And that's the point. Nung na-restore ng Panginoon si Peter, He restored Peter from broken relationships. And for our last lesson, Christ will remodel us towards humble love. Alam niyo po, merong observation dito sa ating binasa. Na bagamat paulit-ulit na ginamit yung salitang love, pero in Greek, nagkaroon po ng dalawang variation yung salitang love dito sa conversation ni Peter at ni Jesus. Yung isa pong ginamit na Greek word for love, doon sa conversation nila ay yung salitang agape. Yung agape po, ito yung sinasabi natin highest form of love. Sacrificial love or unconditional love. And meron namang sumunod na level na medyo mas mababa o di ganun kalalim, pero love pa rin, which is phileo, which is friendly love or brotherly love. Siguro parang ganito lang ibig sabihin nito para makarelate ang lahat. Pag sinabi po natin agape, parang sinasabi mo na mahal kita. At kapag sinabing phileo, mahal kita as a friend. Parang gano'n siguro. Kumbaga may pareha silang pag-ibig pero yung agape, mas mataas yung level niya kaysa sa phileo. At doon sa table natin, i-compare natin kung paano ginamit yung agape at phileo doon sa pag-uusap ng Panginoon at ni Peter. Yung unang beses na nagtanong ang Panginoon, sabi niya, Simon, son of John, do you agape me more than this? Ang sagot ni Peter, hindi niya masagot yung agape. Ang kaya lang isagot ay, Lord, I phileo you. Pangalawang beses, tinanong ulit siya ng Panginoon, Simon, do you agape me? Pangalawang beses sabi ni Peter, hindi niya masabi yung agape. Sabi niya, Lord, I phileo you.
Pangatlong beses, binago ng Panginoon yung kanyang pananalita. Sabi niya, Simon, son of John, do you phileo me? Anong sabi ni Peter? Lord, you know everything. You know that I phileo you. Ano po makukuha natin dito sa kanilang conversation? Ado sa pagkakapalit ng salitang agape and phileo. Bagamat interchangeably, ginagamit po ito, pero dito po sa pagbabago ng paggamit ng word of love, pinapakita po dito na dahil sa kanyang failure, hindi masabi ni Peter na mahal niya ang Panginoon kasi nga, may nagawa siyang kapalpakan. Gustong-gusto niya sabihin na, Lord, I agape you. Katulad ng lagi niyang sinasabi dati, na kaya kong mamatay para sa'yo. Magfo-fall away silang lahat pero ako hindi. Hindi na niya masabi yun ngayon. Wala na siyang confidence na sabihin yun. Kaya kaya na lang niya sabihin, Lord, you know that I phileo you. Sapagkat sa punto de vista ni Peter, hindi na sapat yung kanyang pag-ibig para sa ating Panginoon dahil sa kanyang nagawang kapalpakan. Pero makikita po natin dito na binago ni Kristo yung kanyang wording from agape to phileo para ipakita kay Peter na kahit sa tingin ni Peter hindi na sapat yung kanyang pag-ibig para sa Panginoon, tinatanggap pa rin ito ng Panginoon kasi ito ay totoo. At kung papapansin po natin, kinakausap ng Panginoon si Peter gamit ang kanyang lumang pangalan, Simon. Yun ang pangalan ni Peter bago siya bigyan ng Panginoon ng bagong pangalan, bagong identity na Peter. At kinakausap niya si Peter, gamit kanya ang kanyang old name para ipakita na tinatanggap pa rin niya si Peter, even if Peter cannot live up to the new name and the new identity na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi pa talagang ganap na bato si Peter dito. Pero kahit ganoon, pinapakita sa kanya ng Panginoon na mahal pa rin niya si Peter. At ang dapat po natin makuha dito mga kapatid, hindi po nagbabago ang pag-ibig sa atin ng Panginoon dahil lamang sa kung anong kaya nating ibigay at sa kung anong kaya nating abutin sa punto ng ating buhay sa pagkakataong ito. Maaaring hindi natin mapagmalaki sa Panginoon na Panginoon, isa akong Kristiyano na mapagmamalaki mo. Pero mahal ka pa rin ng Panginoon. Marahil hindi mo masasabi sa Panginoon, mahal na mahal kita. Sapagkat hindi mo kaya ibigay yung pinakamalaking sakripisyo, na hindi mo kaya magtiis sa panalangin, nahihirapan kang magbasa ng Bible, pero kahit na gano'n tinatanggap ng Panginoon ang pag-ibig natin. At dahil po dito sa pagtanggap ng Panginoon kay Peter, Jesus developed Peter's character from being an overconfident and self-reliant leader into a humble and loving leader. Nawala yung pagiging mayabang ni Pedro. Dati, lagi niya sinasabi, Lord, hindi pwede yan. Ako bahala sa'yo. Hindi mangyayari sa'yo yan. Pero ngayon, ano sinasabi niya? Lord, you know everything. Lord, alam mo lahat. Hindi na siya nagre-relay sa kanyang sariling pangunawa. Nagre-relay na siya sa pangunawa ng Panginoon. At anong pruweba na kung saan na-develop ang character ni Peter into a loving leader? Sa next slide po natin, makikita natin yung mga sinabi ni Peter. Next slide po. Parang nasobrahan yata. Di ko yata nalagay. sorry. Pero kung babasahin po natin yung 1 Peter chapter 5, verse 5, ito medyo fast forward na to. Bago mamatay si Peter, ang sabi niya sa mga Kristiyano na sinusulatan niya, 1 Peter chapter 5, verse 5, clothe yourselves with humility. At sa 1 Peter chapter 5, verse 2 to 3, sabi dito, anong sabi ni Peter? Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge
but being examples to the flock. Nagkaroon ng character development si Peter. Dati gustong patunayan ni Peter na kaya niyang mamatay para sa ating Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon para kay Peter, bago niya patunayan yon, patunayan muna niya na kaya niyang mabuhay para sa Panginoon. Pero kaya po ba natin mabuhay para sa Panginoon? Marahil marami sa atin ang gustong ma-experience yung privilege, no? Na mamamatay tayo para sa Panginoon. Babarilin tayo, pupugutan tayo ng ulo, o torturein tayo para sa Panginoon. Pero, ang kalooban ng Panginoon sa atin, katulad kay Peter, kaya ba nating mabuhay para sa Panginoon? Sana po ay kaya din natin sapagkat hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon. Like charcoal fire, ang kalooban ng Panginoon para kay Peter ay hindi parang maging isang sobrang laking apoy. Sobrang liwanag, sobrang attention-grabbing, sobrang consuming, na kapag nilapitan ng tao, matatakot ang tao at pwedeng masaktan. Ang gusto ng Panginoon kay Peter ay para maging isang charcoal fire. Steady, nagtatagal, nakakapagbigay ng init, at just enough para makapagluto ng pagkain para mapakain ang mga tao. Yun din po ang kalooban sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, if you love me, feed my sheep. Take care of my lambs. Take care of my sheep. At alam niyo po, kung tayo po sa oras na ito ay nakakaranas ng kabiguan o moral failure at iniisip po natin na hindi na po tayo mahal ng Panginoon, kapatid, it's time to stop believing that lie. Kung sa tingin mo hindi ka natatanggapin ng Panginoon dahil sa nagawa mong kasalanan, sinasabi ko na sa iyo, kapatid, at sinasabi sa iyo ng salita ng Panginoon, isa po iyang kasinungalingan. Ang kalooban ng Panginoon para sa atin, bumalik tayo. Balik lang tayo ng balik. Huwag po nating isipin na iniiskoran tayo ng Panginoon. O teka, nakaka-minus 3 points ka na sa langit. Bumawi ka naman, mag-plus 3 ka naman. Hindi. Kinakalimutan ng Panginoon yung record ng ating kasalanan. Yun po ang punto kung bakit namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para kapag tinignan tayo ng Diyos, hindi makikita ng Diyos yung kamalian natin. Pero kinakailangan po nating manampalataya. Siguro iniisip ninyo, gusto ko rin naman pong ma-restore, Kuya David. Pero di ko alam paano sisimulan eh. Di ko alam paano magsisimula ulit. Alam niyo po, may binigay na idea ang Panginoon dito sa story ni Peter. Paano na-restore ng Panginoon si Peter? Ang kailangan lang pala ni Peter ay isang agahan kasama ang Panginoon. Bakit po di natin subukan? Minsan, isang Sabado ng umaga, gumising tayo ng maaga, kumain tayo, magkape, kausapin natin ang Panginoon. Baka po yun lang ang iniintay ng Panginoon sa atin. At always available ang Panginoon para i-welcome tayo sa Kanyang presensya. Sapagkat siya ay muling nabuhay. Yung mga kabiguan natin, hindi na siya kayang dalhin ulit sa kamatayan. Hindi na siya kayang ipako ulit sa krus ng mga kabiguan natin. At dahil muling nabubuhay si Jesus, kung naniniwala tayo na tunay siyang buhay na muli, meron tayong confidence o lakas ng loob na lumapit sa Kanya ng paulit-ulit kahit na ilang beses tayong mabigo. Na hindi tayo titingin sa ating kabiguan, kundi titingin tayo sa pag-asa na sapat ang biyaya ng Panginoon para iligtas tayo sa ating mga pagkukulang. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa biyaya po ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa comfort na kung saan ay makukuha namin mula sa salita mo, Panginoon.
Nasa kalagitnaan, Panginoon, ng mga struggles po namin sa buhay, kalagitnaan po ng mga pet sins na hindi po namin mapagtagumpayan, kalagitnaan, Panginoon, ng mga pagkakataon na pinahiya ka namin o naging katitisoran kami sa aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa comfort ng salita mo na lagi ka po na nandiyadyaan para i-restore kami. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka tumitingin sa kaya po namin ibigay, na hindi ka tumitingin, Panginoon, sa achievement namin sa ngayon, kundi patuloy mo kaming handang tanggapin, Panginoon, at i-restore kami, Panginoon, sa isang tamang relasyon sa iyo. Panginoon, iligtas niyo po nawa kami sa kasinungalingan. Sa pagdududa namin, Panginoon, na dahil sa aming mga pagkukulang, ay baka hindi mo na po kami tanggapin. Panginoon, tinataas po namin sa iyo lahat ng aming mga pagkukulang, lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng aming moral failures, Panginoon, lahat ng mga masasama naming nasabi, lahat ng mga bad memories, Panginoon, na hindi po kami makamove on. Panginoon, itinataas po namin ito sa iyo ngayon. At nananalangin po na sana, palitan mo po ito, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magsimula muli. Umasa, Panginoon, na inyo po kaming sasamahan, Panginoon, sa aming paglakad. Salamat, Panginoon, sa araw po na ito. In Jesus' name we pray. Amen.